About a year ago, pumunta dito ang taong ito, si Marvin Santos. Humihingi siya ng dasal sa atin. Magbo-board exam siya. First take niya. Nagsimba siya nung tayo'y nasa gym pa. Pagkatapos niyang magsimba, pinray over ko siya. Saka ko siya binulungan. Nakita mo yung picture ni Divine Mercy sa likod? At yung image ni Mama Mary ng Lazaret? Puntahan mo, hawakan mo, magdasal ka mula sa puso mo. Ginawa niya. Alam niyo kung ano resulta sa exam niya? Bagsak. Bagsak. Last Wednesday, nandito siya. Konti lang ang tao pag Wednesday. Di siya lumapit sa akin. That time, waiting na siya sa resulta ng board exam niya, second take niya. Upon texting him, hindi siya lumapit sa akin, pero na-touch ako, naiyak ako, nang sabihin niya, hinanap niya si Divine Mercy sa gym. Hinanap niya yung image ng Our Lady of Lazaret sa gym. Wala na pala, Father. Nandun na pala sa simbahan. Pinuntahan niya. Na-touch ako doon. Kasi ibig sabihin nun, kahit na siya'y bumagsak nung una, nanatili siyang kumakapit sa Kanya. Alam niyo po ang resulta? Doktor na siya. Sabi niya sa akin, Father, dahil sa experience na ito, mas minahal ko ang Diyos. Mas napalapit ako sa Diyos. Alam po ninyo, sabi ko sa kanya, pwedeng hindi nangyari yan kung sa una pa lang pumasa ka na. Kasi siya mismo ang nagsabi na nung una, dumipende siya sa talino sa kakayanan niya. Kaya, sabi na rin niya, ngayon, Father, may natutunan ako. Nasagot yung tanong ko nung una kung bakit hindi ako pumasa. Ngayon, alam ko na. Ngayon kasi, less of me and more of God na. Yun ang natutunan niya. Kapatid, ano man yung problemang pinagdaraanan mo ngayon, ano man yung kahirapan o kadiliman, hindi ko sasabihin congratulations, pero nasa sitwasyon ka kung saan pwede mong mas maramdaman ang pagmamahal at kadakilaan sa buhay mo ng ating Panginoon. Kaya wag mong husgahan agad sa paningin mo yung problema. Paiiyakin lang ako nito. Sakasaktan lang ako ng problemang ito. Huwag mong tingnan bilang maling-mali na hindi mo na malalampasan, na wala ka nang matututunan, wala nang mangyayaring kabutihan. Kung ganon, hindi ka ilalagay ng Panginoon sa ganyang sitwasyon. Besides, God works in mysterious ways even in adverse situations. Bakit? Para tulad nung bulag na pinagaling niya. Sa longer version, sinabi nung bulag sa mga Pariseo, tinatanong kasi siya wala siyang masagot gaano kasi ang gagaling ng mga Pariseo. Ano ang sabi nung bulag na gumaling? Basta ang alam ko, dati bulag ako, ngayon nakakakita na ako. Kapatid, God will save you even in adverse situations. Sapagkat gusto niya, magkaroon ka rin ng patotoo, testimonya sa Kanya. Isipin mo, sigurado ako, may ganyan ka ng karanasan. Yung para bang, ang alam ko, dati bumagsak ako, ngayon pasado na ako. Ang alam ko, dati, luging-lugi ako, ngayon stable na ang negosyo ko. Ang alam ko, dati, lubog na lubog ako sa problema. Ngayon, naka-move on na ako. Ang alam ko dati, walang direksyon ng buhay ko. Ngayon, mayroon ng direksyon ito. Ang alam ko dati, may sakit ako. Ngayon, magaling na ako. Ang alam ko dati, magulo ang pamilya ko. Ngayon, maayos na ito. May karanasan kang ganyan. Anong sabi ng Bible? Do not forget the goodness of the Lord. Ngayon, kung wala pa, pinagdarasal ko na kung ano man ang problema mo ngayon, yan na. Kung ano man yung problema mo ngayon, ito na ang maging karanasan at tulad ng bulag sa Ebanghelyo. May problema ko ngayon, bukas makalawa.
alam ko, malalampasan ko na ito. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.